Hello, sound check. Okay, start po tayo ng recording according sa request ng mga estudyante ko. Shout out yan sa mga students ko. Okay, so gagawa po tayo ng tutorial regarding on how to download or how to install Joomla. Okay, so Joomla is one of the content management system na meron tayo. So all you have to do is to proceed to joomla.org. And then you need to download this file. Ito isa sa mga requirements po natin. So, ito po yung download link po niya. Click niyo po itong download link. And then, obviously, mada-download na po yan. So, isa sa mga requirements natin kapag mag-i-install po ng Joomla ay yung SAMP. So, kailangan din po natin ng SAMP. Okay? So, search lang po natin si SAMP. Natin si SAMP. Ito po si SAMP. So, yan. While waiting po dito sa Joomla, ayan po, da-download na po siya. Joomla. And then this one, kailangan nyo rin po ng SAMP. Yan. Download din po tayo ng SAMP. Ito po siya. So, download nyo lang tong SAMP na to for Windows, kung Windows ang gamit nyo. Sa case ko po, Windows operating system ang gamit ko, Windows 10. Then, download nyo lang din po to. Then, install nyo. So, kapag na-install nyo na po yung SAMP, ganito po ang tsura niyan. Okay? So, yan. Mapupunta po yan dito. Magkakaroon kayo ng folder. Ito, sa C. Ayan o, nakalagay SAMP, Files. And then, i-click nyo po itong SAMP Control. Okay? Ang gagawin nyo po sa SAMP Control, loading pa, no? Sumabay kasi yung download. Okay. Click the SAMP control. Click nyo lang tong Start Apache. And Start MySQL. So, kailangan po activated tong Apache and MySQL. This time, activated na po siya. Ayan, wala na po siyang red and orange. Naka-green na po yan. Meaning, active na po yung Apache natin and MySQL. Minimize ko lang po, meaning running na yung SAMP. So, this time, kukunin natin yung dinownload nating Joomla. So, sa case ko po, nandito siya, no? As you observe, nandito siya. Mapupunta siya sa download folder natin. Okay, yan. Tingnan natin sa download folder. Show folder. Ito siya. Yan. Actually, pangalawang beses ko na to. Ito yung, ayun, may new version, no? 5.2.5 version. So, gagawin natin dito, extract lang natin to. So, pinaka-best, yung ibang ginagawang practice dito, para may files silang backup, kinakopy nila to, no? Pumupunta sila dun sa SAMP files. Kagaya nito. Pupunta ako sa SAMP folder. Nasa C yung SAMP folder natin. Okay, saglit ha. Hanapin natin yung SAMP. Nasaan ba yung SAMP? Ito yung SAMP folder. Then, look for htdocs. So, ito yung pinaka-htdocs. So, marami akong ginawang ano dyan, no? This time, for example, gagawa ko ng website. Kikreate ako dito ng folder. Okay. Gawin natin test site. Okay. O kaya, yan, test site. Meron akong gagawin test site ng Joomla. Ayan. Then, paste ko siya rito. So, this time, ito yung installer natin ng Joomla, extract natin dito mismo sa loob ng folder na itong text site natin. Okay, sige. This time, mag-generate siya ng folder. Ito siya. Pangalan niya Joomla stable package. So, hihintayin po natin yan kagaya ng ginagawa rito. So, you need to complete this one, no? Hanggang sa maging yung process niya ay 100%. So, konting ano lang to. Konting paghihintay. Obviously, sa mga CMS na kagaya nito, kagaya ni Joomla, medyo matagal lang. Mas maraming files kasi si Joomla. Compare sa mga CMS na meron tayo. Compare sa time installation nga pala, kung i-compare natin kay WordPress. Mas mabilis si WordPress. Okay? Kasi, kung i-observe nyo, yung compressed file niya is almost 30 MB.
Okay? More than 30 MB. Okay? 30,375 KB. So, ayan. So, wait lang natin tong ma-finalize na maging okay siya. Okay? So, ayan. Tapos na. So, obviously, eto na ngayon yung uncompressed folder natin. Mostly yung ginagawa natin dito, tina-transfer natin siya. Control X ko lang ha, nag-Control X ako rito. Transfer ko siya dito sa test site na ginawa natin. Minove ko lang. Okay, so ayan. Na-move ko na yung item. So 41 items ang nakalagay dito. So this time, ito, pwede ko itong i-delete. Wala na tong folder na to. Okay. Okay, so ayan. Okay, so ito yung installer natin. Ito yung mga files na extract natin galing dito sa zip files. And then, it's time for us to install. Okay, so gagawin natin to install. Diba, may sump na tayo. We need to type localhost. Then, ano ba yung ginawa natin for test site yung ginawa natin, diba? Test site. So, doon natin nilagay yung folders ng Joomla. Ayan, test site. Kita nyo? Ayan. So, obviously, ito na yung environment. Dito na tayo mag-start ng installation. So, like for example, syempre, yung language na gagamitin natin, English. And then, Joomla site, for example, gagawin natin to for IPT technology. Technologies, lagay natin. Sample. Okay, so, setup login tayo. Okay, so ito, mayroon nakalagay dito. Super user, for example, si Joel Manyoso yung super user natin. User account, Joel, for example. And then, lagay natin dito, no? Set the password for your super admin user. Okay, lagay natin ha. Lagay natin dito. Ayan, naglagay po ako ng password. Sana natandaan ko. Okay, yung password na nilagay ko, no? At the same time, set database connection. So, sa database connection nga pala, pag nag-next ka, may SQLite yung gamit natin, localhost, and then kailangan natin maglagay ng database name. So, this time, papalikan natin yung nasa localhost. Gagawa tayo ng database name, localhost. Punta tayo sa localhost. Dun sa may SQL natin. So, gagana na yung localhost natin, no? Itong PHP my admin. Pupunta tayo dyan. Then, mag-create tayo ng database. So, make sure yung database name na gagawin natin, tandaan nyo yung pangalan. So, like for example, this one, I need to create a database name. This time, ang gagawin nating database name ay ito. Okay, lagay natin DV sample. Okay, so, ayan. DB sample. Create ako ng database name, which is the DB sample. Ayun siya, oh. Ayan, na-create siya na siyang DB sample. Hindi dito na siya. If you observe, wala pa yung mga tables. Wala pa siyang mga tables. Okay. So, this time, proceed tayo dito. So, ayan, lalagay natin dito. Database username, for example, lagay natin root. Okay. Lagay natin password. Create password provided by your host. Blanco lang yung password. At lalagay natin DB sample dito. DB sample. Okay, type natin DB sample, yung pangalan ng database natin. And then, i-click po natin ng install. Yan, So, may option dito kung encrypt one-way authentication, two-way. This time, default lang muna tayo. Install na natin yung Joomla. Okay, observe. Magpa-process na siya. Magpo-proceed na siya sa installation progress. Ayan, So, wait lang natin yan. And then, ma-observe natin pag natapos tong installation na yan. Ayan, bilis, Finish installation. Ma-observe natin yung Joomla natin, which is ginawa nating database. Ayan, open site natin, So, etong si Joomla nga pala,
meron tong default themes. So, ayan, makikita natin sa default themes. Pag click nyo tong open sites, ayan, maglo-load po yan. Papakita niya yung sample website natin. Okay, itong si Cassiopeia. Ayan, Cassiopeia. Ayan, mayroon siyang homepage. Okay, ayan, yan lang ang content niya. Ito na yung sample site natin under Joomla. Pero, pwede tayo mag-login sa loob niyan. Before that nga pala, makikita nyo doon sa localhost sa phpMyAdmin under DB sample, magkaaroon siya ng mga database tables. Ito yung mga yon. So, makikita nyo rin dito na, di ba nag-create tayo ng user? Okay, ayan o. Users. Tingnan natin yung users na na-create natin. Makikita nyo rito na yung users na create natin, itong si Joel. Ayan o. Ito yung password niya, yung email ad niya. So, ito ngayon yung information nung login ng super user. Tama? Nakita nyo na pag-create siya ng tables to. O go back dun sa Joomla. Okay. Dun sa Joomla, makikita nyo, pag nag-login ka under super admin, under administration. So, sa default nyan, itatype mo lang administrator. Ayan, type mo lang administrator. Wherein, pwede ka na mag-login, ayan, sa dashboard. Ayan, Joel, user, Joel, then code mo lang yung password mo. Login ka. So, observe, mapupunta ka na sa dashboard. Ito na ngayon yung dashboard na tinatawag. Okay, so possible, sundan mo tong tutorial na to. Itong start niya, button. And then, itutur ka niya dito sa environment ng Joomla. Okay, the menu. Okay, what else? I-discuss niya yung dashboard panels. What else? Yung notification panel na meron ka. Yung top bar na meron ka. Ito yung mga parts ng Joomla. So, yung help. So, obviously, pwede ka rin mag-tour ng sarili mo. Ito. So, try nyo explore, guys. Na-install nyo yung Joomla. At the same time, working na to sa PC nyo. Okay? God bless po. To be continue tayo sa ibang tutorial.